Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyong sangkot siya sa iligal na droga at muntik pang ma-raid dati ng PIDEA. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel. Ano sagot ni President Marcos tungkol na nasa PIDEA list siya at muntik siyang ma-raid noong 2012? Pakinggan nyo ang argumento ni President Marcos. Halili. Hindi nakaligtas si Pangulong Bongbong Marcos sa pangungulit ng media nang maungkat sa panayam kanina ang aligasyong sangkot siya sa iligal na droga. Na-corner si PBBM ng mga reporter matapos dumalo sa isang event sa Pasay. Pero imbes na sagutin ang issue, natawa lang ang Pangulo. At yun ang sagot niya. Natawa. Alam nyo, eto ako nga po ay sabi nga kayong mga vloggers, hindi nyo na lang tulungan ng administrasyon. Imbis na kinokontra nyo, dapat nakikipagtulungan nga kayo. Alam mo, sa totoo lang, tinutulungan, kung ako lang ang tatanungin, maliit na tao lang naman ako di ba? So wala ako masyado matutulong kay Marcos. Pero this is my way of helping him. Yung alam kong tama, sasabihin ko. Ito ipagtulong ko kay Marcos, kay President Marcos. Tulong ko po to. Kailangan, sagutin niya po yung mga katanungan. Tatandaan po natin, balik tayo 2 years. 2 years ago, sige, balikan natin. Yung kaduda-duda na drug test niya sa St. Luke's, sabi ko, dapat harapin niya yan. Kung hindi, hahantingin siya niyan ngayon. Hahantingin siya niyan, hindi niya matatakbuhan yan. Kaya nga dapat nagpa-drug test siya doon ng harapan. Sabi nga, ang term nga ni Atty. Vic dito ay credible drug test. Hindi ko alam kung ano ibig niyang sabihin noon, pero magkakasama sila noon di ba? So, basta credible drug test. 2 years after, eto na, balik tayo sa future, sa now. Hinahabol siya ulit, di ba? Kaya tatak na yan sa utak ng tao. At pagka hindi niya sasagutin ito ng maayos, dededmahin niya lang. Gaya nung style niya before, nahamon din ng drug test na hindi rin credible. It's either sagutin niya to ng maayos or magpa-drug test siya, hindi na maaalis sa utak ng tao. Ngayon, Coach Oli, ano mangyayari dyan? Magiging successful ba? Hindi ko alam. Ang importante, yung part niya gawin niya. Para sa akin, kaya nga, yan ang tulong. Kasi hindi na makakalimot ang tao about it. Hindi na. Tatak na yan. It will be in the books. Baka nasa history yan. Gaya na sa tatay niya. Pag sinabing President Marcos Sr., ano nasa isip nyo? Diktador, di ba? Ito, hindi na maaalis sa isipan ng tao yung droga sa kanya. Totoo man or hindi ko siya pinagbibintangan. Tinutulong ko, sinasabi ko kung anong makakatulong sa kanya. Dapat ipaliwanag niya to ng maayos man lang. To the very least, ipaliwanag niya. Siya mismo, itanggi niya. Tulad nito, hindi naman niya tinanggihan. Di ba? Hindi niya itinanggi. Hindi totoo yung PIDEA leaks na yan. Hindi yan totoo. Anong ginawa? Tinawanan. Anong iisipin ng taong bayan? Di totoo. Can we blame them? Hindi. Kayo yan Pinag-i-explain ka, hindi mo in-address. Tandaan natin hindi naman po tindero si Marcos sa kanto-kanto lang. Hindi naman siya ordinary vlogger. Hindi naman siya ordinary driver. Hindi naman siya ordinary manager ng isang fast food chain. Siya po ay presidente. Kung gusto niyo ng national concern na sinasabi nila Suarez, national significance, eto yun. Dapat sinagot man lang niya ng maayos. Hindi yan totoo. Bakit hindi totoo? Eto, Dapat nag-press con siya ng hiwalay dyan. In-explain. Wala. Anong ginawa? Deadma.
Ayaw magpa-drug test, ayaw sumagot. Ang sagot sa mga Pilipino, ano? Tawa. Tapos sisisihin natin yung taong bayan kung bakit nagagalit. We cannot blame them. Hindi yan yung ine-expect nila sa presidente. Alam, tatandaan natin, style na po nila yan before the election. Takot nga sila sa debate, di ba? Takot sila sa debate before. At lahat ng issue hindi nila sinasagot. 1 year, 2 years, hindi pa rin sila sumasagot. Gusto nyo magkaiba ng resulta? Pero ang ginagawa nyo parehas lang? Lalong nawawalan ng tiwala ang taong bayan. Huwag po natin sisihin ang taong bayan kung medyo ibang paniwala nila. Kasi nasa sa atin din eh. Kaya nga sabi ko, tinutulungan pa nga natin si Marcos neto. Kung nagpa-drug test siya, tapos na yan. Kaya totoo yung PDEA. Kasi alam nyo po, yung PDEA, ano na yan, 2012 pa yan eh. Kung gumamit man si President Marcos before, para sa akin, it's not a big deal. Kung magpapadrug test siya. Bakit? Dati na yun eh. Nagbabago ang tao. Bigyan natin ng chance. Ang importante yung ngayon. Para sa akin ha. So kunwari, nagpa-drug test siya ngayon at negative at sinagot niya ng maayos. Tapos na yung istorya. Wala, tapos na yun eh. Move on na tayo. Ha? Hindi naman issue sa akin kung gumamit siya noon eh. Ang issue sa akin gumamit siya ngayon o hindi. Kaya nga tinutulungan ko eh. O, siguro, tinatawanan niya, sa tingin niya, negative siya. Why don't you take the challenge? Take the drug test. O di, okay ka na. Diba? Tapos na yung issue sa Senate hearing. Tapos na yan. Lagot pa sila Morales niyan. Bagamat totoo yung document, pero ba't lumabas pa yan? Di ba? Oh, so, nasa panig nga tayo eh. Tinutulungan nga natin si President Marcos. Ang tanong, bakit ayaw niya? That is the big question. Na lalong nagagalit, nagdududa ang taong bayan. Tsaka umalis sa venue. Unang umingay ang issue noong Abril matapos kumalat ang ilang dokumento ng PIDEA na nag-uugnay umano kay PBBM sa droga na muntik pa raw targetin ng raid sa Makati noong 2012 kasamang isang artista. Tinawag na itong peke ng PIDEA at tinalakay din sa unang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong nakaraang linggo. Tingin ni Committee Chair Senator Ronald Bato de la Rosa, totoo ang mga dokumento. Pero sa parehong ambush interview kanina, una mo, sabi ni Senator Bato, totoo ang dokumento. Wala nang ligtas dyan si President Marcos. Sincere, we are really helping you, President Marcos. I think that's the best. Sige nga, mag-isip kayo. Ano, deadmahin niya? You think, pag dinedma niya to, effective? I don't think so. Lalong nagagalit ang tao pag dinedma niya to. Eh yung nagsalita, hindi naman ordinaryong tao na pinabili lang ng Yossi. Dating presidente yun. Excuse me. Ang pinakasikat, pinakamahal ng tao na dating presidente, Duterte lang naman. Paano maaalis sa isipan ng tao yan? Bakat talaga yan. Bakat yan. Nung sinabi na sa amin ni Tatay Digong yun nung na-interview namin eh. Na-interview namin ng Banateros na solo si Tatay Digong. Sabi ko, pag yan binanggit niya, buwan yan. Hindi mawawala. Oh, totoo. Until now, ayan pa rin. Bakat pa rin. Diba? Wala eh. Paano niya pa matatakasan itong issue na ito? Well, depende, no? Kasi kung gusto talaga niyang linisin yung pangalan ng Marcos, he is doing exactly the opposite
Mali. Kabaligtaran po. Hindi nalilinis. Actually, lalong nadudumihan. Kaya nga tinutulungan natin para lalong malinis niya ang pangalan ng Marcos. Lalo niya nadudungisan. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na gawa-gawa lang ang alegasyon sa Pangulo. Contrived yun. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa issue ng droga si PBBM. Nauna na rin niyang nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally sa Davao. Yan yung sinasabi ko, ang laki ng supporters ni Tatay Digong. Bakat na po yan. Wala na. Hindi na siya makakatakbo. Nagtataka lang ako, nasa Senate hearing na hindi pinapansin ng media. Pero pinabulaanan na rin ito mismo noon ni PBBM at maging ng PIDEA. Nagbabalita Kita mo? Pero abangan natin kasi maya-maya lang. Okay? Mga ilang oras lang makakalipas, may Senate hearing na patungkol dito sa PIDEA leaks. And hopefully, hindi nila pigilan. Gaya ng sabi ko, hindi ako magugulat kung biglang ipopostpone yan. Gaya ng ginagawa nila sa Maysug, ipinahinto. No? Sana ilang oras na lang matutuloy na ang rally ng Senate hearing. Pagka hindi talaga, ewan ko na. Wala na talaga akong sa kanila. Ang hirap na pong kalaban talaga ng administrasyon.